Talaga namang ma-frustrate ang mga Pilipino kung ang Vice-Presidente bakasyon ng bakasyon. Ito ang maanghang na sagot ni Yusek Claire Castro kay VP Sara na iginigiit na nangingibang bansa siya dahil marami raw ang dismayado sa pamamalakad ng administrasyon. Hindi po sagot ang pagbabiyahe para masolusyonan kung may problema man ang bansa. Hindi po trabaho ng Vice Presidente at wala po sa konstitusyon na kailangan siya magbiyahe para siraan ang Pangulo at para hilingin sa taong bayan ang pagbagsak at pagtanggal sa pwesto ng Pangulo. Wala raw ibang makikinabang sa pagpapatalsik sa Pangulo kundi ang bise. At matapos punahin ang impeachment development sa kanyang personal vlog, idulit ni Castro sa palasyo ngayon ang kanyang pahayag na kung gusto talagang ipaliwanag ni Duterte ang kanyang confidential funds, dapat matagal na nitong ginawa bago pa humantong sa impeachment. Bago matapos ang press briefing sa Malacanang, muling humirit si Castro laban sa mga fake news peddlers na inedit pa raw ang kanyang komento tungkol sa balitang may panibagong overseas travel ang bise patungong Kuwait. Ang sinabi ng Vice Presidente sa kanyang panayam ay gumagawa tayo ng kwento at sinabi natin daw na siya ay pumunta, past tense, sa Kuwait ng walang travel authority. Nag-viral ito at nasabihan pa tayong fake news. Iyan ang naratibo ng iba pang mga sumusuporta sa kanya. Kaya inalam natin kung bakit naging source na naman ng fake news ang Vice Presidente. Panoorin po natin muna ang panayam sa Vice Presidente. Gumawa na naman sila ng kwento na umalis ako ng bansa ng walang travel authority para doon na naman matutok yung attention ng mga tao and matuloy na naman yung lagi nilang paninira sa akin. No, ang Office of the President. Ipinakita pa ni Castro ang mismong edited video na kumalat online. So, ito lang po ang ating news update ngayon mga kadiyo. And please comment down below kung ano ang masasabi nyo sa video na ito. And please, makisupport naman ang ating Facebook page para magpatuloy pa tayo sa paggawa ng bagong news update. Maraming salamat po at magandang araw.